Ang topic po natin ngayon ay tungkol po sa hari na gumawa po ng kasamaan sa harapan ng Panginoon at ang mga bayan ng Israel, ng mga anak ng Diyos na gumawa rin ng mga kasamaan sa harap ng Diyos. Ahin ni Abraham na kanyang mga anak na hindi na nila sinunod ang kalooban ng Diyos, kaya na binigay sila ng Diyos sa kanilang mga kaaway. Basahin muna natin dito sa 2 Kings 19 verse 14. At tinanggap ni Ezekias ang sulat sa kamay ng mga sugo at binasa, at pumanhik si Ezekias sa bahay ng Panginoon at iniladlad sa harapan ng Panginoon. At si Ezekias ay dumalangin sa harap ng Panginoon at nagsabi, O Panginoon na Diyos ng Israel na naupo sa mga kerubin, Ikaw ang Diyos, Ikaw lamang sa lahat ng kaharian sa lupa, Ikaw ang lumikha ng langit at ng lupa. 16. Ikiling mo ang iyong pakinig, O Panginoon, at iyong dinggin, idilat mo ang iyong mga mata, O Panginoon, at tumingin ka at dinggin mo ang mga salita ni Sennacherib na kanyang ipinasugo upang ipanungayaw sa buhay na Diyos. Sa katotohanan, Panginoon, sinira ng mga hari sa Assyria ang mga bansa at ang kanilang mga lupain. Sa 18. At inihagis ang kanilang mga Diyos sa apoy, sapagkat sila'y hindi mga Diyos, kundi gawa ng mga kamay ng mga tao na kahoy at bato, kaya't kanilang nilipol ang mga yaon. Ngayon nga, O Panginoon naming Diyos, iligtas mo kami, isinasamo ko sa iyo sa kanyang kamay, upang makilala ng lahat ng kaharian sa lupa na ikaw ang Panginoon Diyos, ikaw lamang. Na magkagayoy nagsugo si Isaias na anak ni Amos kay Ezekias na nagsabi, ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, yamang ikaw ay dumalangin sa akin laban kay Sennacherib na hari sa Assyria, dininig kita. Ito ang salita na sinalita ng Panginoon tungkol sa kanya, niwalang kabuluhan ka ng anak ng nadalaga ng Sion at tinatawanan ka ang anak na babae ng Jerusalem, ay iginalaw ang kanyang ulo sa iyo. Ito ang mga kasalanan ng mga hari noon at ang mga anak ng Israel noon, mga lahi ni Abraham na bayan ng Diyos na pinili ng Diyos, ay nagsimba sila sa mga Diyos-Diyusan. Gumawa sila ng mga kahoy at mga bato at ginawa nilang larawan upang sambahin. Kaya ang Diyos ay lumayo sa kanila. Ang Diyos kasi ay ayaw talaga ng Diyos na magsamba tayo sa mga larawan. Kaya dito din naman sa Exodo 20, dito kasi nasusulat ang kalooban ng Diyos, ang kanyang mga palatuntunan dito sa Exodus 20 verse 4 na sinasabi, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangisman ng anumang anyong nasa itaas ng langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibighuin na aking dinadalaw ang katampalasan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin ng lahi ng mga napupuot sa akin. Ang Diyos kasi na ayaw talaga niya magsimba ng larawan kasi buhay ang Diyos. Ayaw niya makita tayo dito sa lupa na naglilingkod sa mga larawan, dahil ang Diyos ay buhay. Kasama natin ang Diyos. Kaya ang sabi niya, siya ay mapanibughuing Diyos. At ang sabi pa niya, ang kasalanan ng mga magulang ay
mailipat doon sa maikatlong lahi, na ibig sabihin mga anak natin na hanggang sa ikatlo. Yung anak natin, ang anak din nila ay kasali pa rin sa kasalanan natin at hanggang sa ikatlo na generation. Ganun ang galit ng Diyos sa mga taong nagsisimba ng mga larawan. Kaya noon lumayo ang Diyos sa kanyang bayan sa Israel dahil naglilingkod na sila sa mga larawan. Kaya ang galit ng Diyos sa Israel ay nag-alab at ang Diyos ay lumayo sa Israel, at hanggang ngayon ay sa ating buhay, kahit na larawan ni Kristo yun nung namatay siya sa krus, ay hindi pa rin kalooban niya na gagawa tayo ng bato o kahoy, gagawin nating mukha ng ating Panginoon, tapos na nakapako siya sa krus at saka sambahin. Ayaw na ayaw pa rin niya nun, kasi ang sabi niya, huwag kayong gagawa ng larawan na inanyuan na kawangis man ng anumang nasa itaas ng langit. Yun ang sabi niya, huwag tayong gagawa kahit kamukha pa yan na nandun sa langit, kamukha pa yan ng Panginoon, ay huwag nating gagawin ang mga bagay na yan para sambahin. At ang sabi niya, huwag natin silang yuyukuran o pagsambahin, kasi pag yumuko tayo sa mga larawan na yan, siyempre anong maramdaman ng Diyos na nasa langit na tumitingin sa iyo? Hindi talaga kalugod-lugod sa Kanya ang mga bagay na yan. Dito naman sa 2 Kings verse 20, na nagkasakit na si Ezekias, ngunit pinatawad pa rin siya ng Panginoon dahil nang humingi siya ng tawad at umiyak siya sa Panginoon. Basahin muna natin 2 Kings 20 verse 1. Nang mga araw na yaon ay may sakit na ikamamatay si Ezekias, at si Isaias na propeta na anak ni Amos ay naparoon sa kanya at nagsabi sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, ayusin mo ang iyong bahay sapagkat ikaw ay mamamatay at hindi mabubuhay. Itong propeta ng Panginoon, si Isaias, ito yung mga kinakausap ng Diyos. Ito yung mga tao noon na walang kasalanan, sumusunod talaga sa kalooban ng Diyos, nag-iingat sa kautusan ng Diyos at namumuhay na naayon sa kalooban ng Diyos. Kaya sila ang kinakausap ng Diyos para ipaabot sa hari kung ano ang gusto ng Diyos na sasabihin. Tuloy mo natin sa verse 2. Na magkagayoy kanyang ipinihit ang kanyang mukha sa panig ng bahay at nalangin sa Panginoon na nagsasabi, idadalangin ko sa iyo, O Panginoon, na iyong alalahanin kung paanong ako'y lumakad sa harap mo sa katotohanan at may dalisay na puso at gumawa ng mabuti sa iyong paningin. At si Ezekias ay umiyak na mainam. At nangyari bago si Isaias ay lumabas na sa pinakaloob ng bayan, na ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya na nagsasabi, bumalik ka uli at sabihin mo kay Ezekias na pangulo ng kanyang bayan, ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ni David na iyong magulang, aking narinig ang iyong panalangin, aking nakita ang iyong mga luha, narito aking pagagalingin ka sa ikatlong araw ay sasampa ka sa bahay ng Panginoon, at aking idadagdag sa iyong mga kaarawan ay 15 taon, at aking ililigtas ka at ang bayang ito sa kamay ng hari sa Assyria, at aking ipagsasanggalang ang bayang ito dahil sa akin at dahil sa aking lingkod na si David. At sinabi ni Isaias, kayo'y magsikuha ng isang binilong igos, at kinuha nila at itinapal sa bukol at siya'y gumaling. Ganun ang Diyos sa ating buhay. Kahit anong kasalanan natin,
Kahit gaano kalaki ang kasalanan natin at kahit gaano kagalit ng Diyos sa atin, ngunit kung tayo humingi ng tawad sa Panginoon at umiiyak tayo sa Panginoon pag humingi ng tawad, na taos pusong paghihingi ng tawad natin sa Panginoon, ay ang sabi ng Panginoon na dadagdagan niya ang buhay ni Ezekias ng 15 taon. Sinabihan na siya ni Isaias na maghanda ka na sa bahay mo dahil ikaw ay mamamatay. Ngunit pinatawad siya ng Panginoon at dinagdagan ang kanyang buhay ng 15 taon. Ganun ang Diyos sa ating buhay. Basta humingi lang tayo ng tawad, kahit nagkasala tayo, ay Kanya tayong patatawarin.